satellite image kung saan umiiral po ang hanging amihan o northeast monsoon dito sa Luzon. At ito pong ikot, may bilog po, yan po ang lokasyon ng bagyong si Odette na may layong sa kasulukuyan 485 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. At itong si Odette ay magpapatuloy sa kanyang pagkilos pagkaluran kung saan mamayang gabi ito po ay may layong 340 kilometers dito na po sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. At ito po ay babaybayin ng Kabisayaan bukas ng gabi at pagdating po dito sa bukas po sa Biyernes ng hapon, ito po ay tutungo naman dito sa lalawigan ng Palawan. Okay. So dahil po dyan nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa southern portion ng Eastern Samar. So sa kabilang po dyan ng Borongan all the way po dito sa Giwan, bayan ng Giwan. Ang southern portion ng Samar. So yan po ang Marabot, Santa Risa, Basay at itong at dito din po sa southern portion ng Leyte, Camotes Islands, ang silangang bahagi po ng Bohol, kasama na po ang Talibon, Trinidad, San Miguel, Pilar, Duero, at ito pong Anda, all the way po dito sa Carlos P. Garcia. Nakataas din po ang signal number 2 dito sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Agusan del Sur, Agusan del Norte, ang northeastern portion po ng Bukidnon. So yan po ang Ipasugong at Malitbog. At dito din po sa eastern portion ng Misamis Oriental. So kabilang po dyan ang Villanueva all the way to Hingoog City at dito po sa Kinogitan at Binwagan. Okay. At kabilang din po itong buong isla po ng Camiguin. So signal number 2 po ang nakataas ngayon kung saan asahan po bukas po, simula bukas ng umaga ay maaring maramdaman po ang malakas na hangin at gupit itong bagyong si Odette. Samantala, malaking bahagi po ng Kabisayaan ng nakataas po ang signal number 1. So dito po sa northern portion ng Davao Oriental, northern portion po ng Davao de Oro, northern portion ng Davao del Norte, ang northern and central portions po ng Bukidnon, yung nalalabing parts, bahagi po ng Bukidnon, rest of Misamis Oriental, Misamis Occidental, itong northern portion of Lanao del Norte, northern portion ng Zamboanga del Sur, northern portion po ng Lanao del Sur. Dito naman po sa Kabisayaan, ang northern Samar, ang nalalabing bahagi ng Samar, Biliran, nalalabing bahagi ng Leyte, ito pong area po ng eastern portion ng Bohol, ang Cebu, ito pong Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, at Aklan. So ito pong areas na yan ay under signal number 1 dito po sa Kabisayaan. Samantala sa Luzon, may signal number 1 na rin pong nakataas dito sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate kasama na Anticao at Tamburias Islands. Dito din po sa southern portion po ng Quezon at kasama din po ang Marinduque, ang central at southern portions po ng Mindoro, Occidental Mindoro rather, at ito pong northern portion po ng Palawan. So asahan po na unti-unting makakaranas po ng bugso ng malakas na hangin ang mga naturang lugar paglipas po ng simula po bukas. Okay. Alright, maliban po dyan sa ating tropical cyclone wind signals, umiiral din po itong amihan natin. Kaya naman nagdudulot ito ng maalon na karagatan dito po sa mga lugar malapit sa baybayin ng Northern Luzon, itong eastern seaboard po ng Luzon. Maalon din po, eastern seaboards po ng Southern Luzon, yan po yung sa area po ng Kabikulan, at itong western seaboard po ng Southern Luzon. So dito po yung sa may Lubang Island. Napanganib po ito sa maliliit na sasakyang pandagat dahil po sa laki ng alon. Okay. So ano po ang ine-expect natin sa susunod na mga oras? Ito pong signal number 2, of course, meron tayong gale to storm force strength wind. So malakas na hagupit ng hangin ang aasahan. Dito po sa signal number 1, asahan po ang itong bugso ng malakas na hangin. At dahil po palapit ang bagyo, asahan po natin, magtataas po tayo ng signal number 3. So 12 oras po bago maranasan ang
ang pinakamalakas na hagupit ng bagyong Odette, magtataas po yung signal number 3. So yun po ibig sabihin ng signal number 3 natin, ano? And then of course, yan po ang mga makapinsalang hangin ng maaasahan. Okay, so of course, dahil po may bagyo tayo, ito nga ating mga karagatan ay mapanganib sa mga sasakyang pangdagat o maritime vessels. Okay, so ukol naman sa ulan, hindi lang po hangin ang dala nitong naturang bagyo, meron tayong inaasahang matinding pag-ulan dito sa mga area. So simula po ngayon, of course palapit pa lang ang bagyo, meron po tayong bugso ng malakas na ulan na inaasahan dito po sa Caraga, Davao Oriental, Eastern Samar, Southern Leyte dahil po dito sa unang kaulapan ng bagyo. At inaasahan din po na dahil po dyan, meron po tayong panganib po sa landslides at flash floods. Bukas po, susunod na araw, so araw ng Huwebes, ito na po ang mas matinding mga pag-ulan na mararanasan dito po sa areas po ng Dinagat Islands. Basically po itong area ng Caraga, yung sa hanggang northern portion po ng Surigao del Sur, itong Agusan del Norte, ito pong northern portion po ng Agusan del Sur, itong dito po sa Camiguin, so northern Mindanao na po, Camiguin, Misamis Oriental, and then dito po sa Visayas, sa southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental at Negros Occidental. So yan po yung mga dadaanan ng bagyo mula bukas po bukas hanggang sa Biyernes, ganyan pong ulan ang ine-expect natin, kaya po mag-ingat po tayo sa mga pagbaha. Of course, meron ng bugso ng matinding ulan, so malakas na ulan, dito po sa southern portions ng Eastern Samar, Iloilo, Capiz, Aklan, dito po sa Antique, Guimaras, northern portion po ng Zamboanga del Norte, itong nalalabing bahagi din po ng Caraga, may chance din po ng mga matinding pag-ulan, mga bugso ng matinding ulan. Ang ito po meron bugso-bugsong malakas na ulan, pwede po maranasan sa Bicol Region, ang nalalabing bahagi ng Zamboanga del Norte, Oriental Mindoro, Romblon, at dito din po sa nalalabing bahagi ng Visayas at ang nalalabing bahagi ng Northern Mindanao. So marami po ulan ang pwede natin maranasan, lalo na din po sa direktang tatamaan ng bagyo, kaya pag-ingatan po natin ang yung mga nakatira po sa low-lying areas at sa mga mabababang low-lying areas, malapit sa ilog at dun po sa mga gilid ng kabundukan, ay mag-ingat po tayo at makipag-ugnayan na po sa mga local na opisyal kung ano po ang dapat kailangan gawin. Okay, so pagdating po ng Biyernes, so nasa Biyernes na po tayo, ay ang bagyo po ay nandito na po bandang sa Western Visayas, kaya naman nandoon na rin po ang mga matitinding pag-ulan. So sa Western Visayas, kasama na rin po ang bahagi po ng Palawan, yung Northern at Central Palawan. At kasama din po ang Cuyo at ang Cagoncillo Islands. Samantalang ang mga ibang bahagi po, meron pong bugso na matinding ulan na nalalabing bahagi ng Mindoro, ito pong Negros Oriental, and then meron lang bugso na malakas na ulan dito po sa Bicol Region, so na medyo nag-subside na po dun sa mga dinaanan ng bagyo na nakarang araw. And then, of course, ang ating pagtaya, ang bagyo pong si Odette ay maaari po mag-landfall dito po somewhere sa Eastern Visayas at Caraga. So, most likely po dyan po sa area ng Eastern Samar, so southern portion, at dito sa may Surigao del Sur. So, medyo malawak pa po yung area na posibleng tamaan ng bagyo dahil may kalayuan pa ito. Pero, posible po mag-landfall doon sa mga areas na ayan. At of course, generally westward po, tatahakin po ang Kabisayaan, mga Friday, and then by Friday morning po, tutungo naman ito dito sa Palawan. So multiple landfalls ang inaasahan natin. Typhoon intensity po all throughout po ng ating forecast ang inaasahan dito kayo sa bagyong Odette, kaya mapanganib. Okay. So bukod po dyan, of course, itong storm surge. So sa latest po na pagtaya ng storm surge group po ng Pag-asa, minimal hanggang moderate risk po. Ano ibig sabihin po niyan? Doon po sa mga high-risk areas o yung malapit din sa Dalampasigan, ay asahan po ang pinakamataas po ay hanggang 2 metro ang taas ng storm surge. Diyan po sa mga dadaanan ng bagyo dito sa Kabisayaan at sa Northern Palawan.
So yan po ang latest update ngayong hapon. Maraming salamat.